Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa punolohiya. Ano nga ba ang punolohiya? Ang punolohiya ay tumutukoy sa makaagham na pag-aaral sa makabuluhang unit o tunog ng punemang tinutukoy ng isang partikular na wika. May dalawang uri ng punema. Ito ang segmental at supra-segmental. Talakayin natin ang sumusunod. Tinatawag na punemang segmental ang mga tunog na nire-representa ng mga titik o letra o simbolo. May dalawang uri ang ponemang segmental. Ang una, ang ponemang patinig. Sa chart, makikita niyo kung aling bahagi ng dila ang gumagana sa pagbigkas ng patinig. Unahan, sentral, o likod. At kung aling posisyon ng pagbigkas. Mataas, gitna, o mababa. At pinabibilang nito sa mga tunog A, F, E, o U. I'm E, I can say eh, eh, eh. I can say E, E, E. I can say ah, ah, ah. I'm you, I can say Pangalawa, ang ponemang patinig. Ito ay sinasayos ayon sa kurso at paraan ng artikulation. At kung ito ay binigkas sa paraang may tinig o walang tinig. At pinabibilangan ito sa mga tunog na pa, ba, t, da, s, la, ra, ya, wa, k, ga, h, Punemang suprasegmental naman ang tawag sa tono, diin, at antala. Kahit hindi ang mga ito ay nire-representa ng mga simbolo o letra, itinuturing pa rin itong mga makahulugang unit ng tunog. Nagagawa kasi nitong baguhin ang kahulugan ng isang salita o pahayag. Pansinin ang mga sumusunod na mga halimbawa. Tono o intonasyon. Tinatawag na tono ang paraan ng pagbigkas ng salita o pahayag. Iba ang tono kung ang pagkakabigkas ay patanong, pasalaysay, pagkagalit, pagkatok, at iba pa. Tingnan na lang natin ang sumusunod na halimbawa. Paano sabihin ang kumain ka na sa iba't ibang tono o intonasyon? Kuya, kumain ka na. Kumain na tayo na. Oh, kumain ka na. Kain. Ano naman ay ang diin. Tinutukoy naman na diin ang pagbibigay ng diin sa isang panting na salita. Maaaring ang isang salita na binigkas na hindi magkatulad ang diin ay magkaroon ng ibang makahulugan. Pansinin naman natin ang mga sumusunod na halimbawa. Uy, Mano! Sino kayo po ay isang manggagamot? Manggagamot po ba kayo ngayon? Sa halimbawa, makikita na iba ang manggagamot na ang diin ay nasa unahang ga dahil ito ay pandiwa. Ang ibig sabihin nito, siya ay gagamot ng pasyente. Ang manggagamot naman na ang diin ay nasa ikalawang ga ay nangangahulugan na siya ay isang doktor na pangalan. Ang ikatlong uri ng ponemang suprasegmental ay ang tinutukoy na antala ang biglang pagintong ginagawa sa pagbigkas ng isang pahayag. Maaari ang isang pangungusap ay magkaroon ng iba-ibang kahulugan batay sa magkaibang pagintong ito. Pansinin ang sumusunod na halimbawa. Alexa, kulay dilaw bang dadalhin papel bukas sa Filipino? Hindi. Berde. Alexa, kulay berde bang dadalhin papel bukas sa Filipino? Hindi berde. Pansinin ang halimbawa na kahit parehong hindi berde ang ginamit ng mga salita, ay dahil sa antala nito
naiiba ang kahulugan ng pangungusap. Ang una, hindi, berde. Ang paghinto ay nasa pagitan ng hindi at berde na ibig sabihin, berde ang kulay na dadalhing papel. At ang hindi berde na walang paghinto ay nagsasaad na hindi berde ang kulay ng dadalhing papel.